Sop, saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry, pagpe-pray lang kita. Kapatid, napakaganda po ng gospel ngayon. Ito'y pagpapaalala sa atin ng kaligtasan. Ito'y pagpapaalala sa atin na may consequence ang gagawin natin at hindi natin paggawa. Ang gospel ngayon, kapatid, ay hinango kay San Lucas, Kabanata 16, talata 11 hanggang 31. At ito po yung istorya ng mayamang lalaki at ni Lazaro. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tagtad ng sugat, na nakalupaypay sa may pintuan ng mayaman. Sa kwento ng gospel, kapatid, sabay namatay ang mayaman at si Lazaro. Kaya lang, si Lazaro napunta siya dun sa paraiso, samantalang itong mayaman ay napunta sa impyerno. Kapatid, sabi nitong mayaman na ito, baka pwede mong sabihin dyan kay Lazaro na idampi man lamang ang kanyang daliri sa tubig at ilagay sa aking dila para maibsan ang init na aking nararamdaman. Kapatid, ito yung sasapitin natin sa patuloy nating paggawa ng kasalanan at sa patuloy nating hindi paggawa ng kabutihan. First point of the gospel, papaalalahanan tayo, may dalawang uri ng kasalanan. Ang unang pagkakasala is the sin of commission. Sin of commission ay yung mga bagay na alam natin na mali, pero patuloy natin ginagawa. Pambabae, pagnanakaw, walang taros na kasiyahan, paglalasing, pagdadrugs, pagpatol sa kapwa niya babae, pagpatol sa kapwa niya lalaki. Ito yung mga bagay na alam na natin na mali, pero ginagawa pa rin natin. Pero huwag ka mag-alala, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa tayo. Pero yung pangalawa, dito tayo kadalasan sumasablay. Sabi dito, ito yung sin of omission. Sabi sa Santiago 4:17, ang nakakaalam ng tama, ngunit hindi niya ginawa, ay nagkakasala. Dito nagkasala ang mayamang lalaki. Kasi kung makikita natin sa bandang dulo, sabi niya pa kay Lazaro, baka pwede mong puntahan yung mga kapatid ko, paalalahanan sila. Itong tao ng mayaman na ito ay nagmamahal din, ay nagkikare din, at iniisip niya ang kapakanan din ng kanyang mga kapatid. Pero saan siya nagkulang? Nagkulang siya sa hindi paggawa ng tama. Nakalimutan niya na may responsibilidad pala siya at obligasyon para doon sa mga taong nangangailangan. At dito nagkamali ang mayaman lalaki. Kapatid, nakamon tayo ng gospel. Tingnan natin ang paligid natin. May mga nangangailangan ba? May mga nagugutom ba na dapat natin pakainin? May mga nauuhaw ba na dapat natin painumin? May mga nasa bilangguan ba na dapat natin dalawin? May mga may sakit ba na kailangan natin puntahan at ipanalangin? May mga nakaubad pa na dapat natin damitan. Ito yung hamon sa atin. Si Lazaro, naging mabuting tao. Pero yung mayamang lalaki, nagkulang. Walang ginawa. At ito, dito tayo hahatulan. Pag dumating ng time, tatanungin tayo ng Diyos, anong ginawa mo sa ibabaw ng mundo? That's the first reminder of the gospel. The second reminder of the gospel is what you call the puwang at patlang. Ito po yung napakinggan ko sa isang pare at patuloy kong isinishare. Bakit puwang at patlang? Makikita mo kapatid, ang division lamang o ang pagitan lamang ng mayaman at ni Lazaro ay isang pintuan. Makikita mo, isang pintuan. Kung itong mayamang lalaki ay binuksan lamang ang pintuan na ito at lumabas doon sa puwang na yon, lumabas doon sa butas na yon, lumabas doon sa patlang na yon, di sana'y nakita niya si Lazaro at kanyang natulungan. Hindi sana siya napahamak at napunta sa impyerno. Kapatid, ito yung reminder ng puwang at patlang. May mga pagkakataon at sitwasyon na nagsimula sa isang mumunting puwang at mumunting patlang. Minsan kayo nagkatampuhan ng kapatid mo, lumaki ng lumaki. Yung puwang at patlang, naging isang tangkal. Yung puwang at patlang, naging 1 metro. Yung puwang at patlang, naging 1 kilometro. Hanggang ngayon,
ang puwang at patlang na yan ay hindi mo na mabilang. O baka naman ito yung relasyon mo sa nanay at tatay mo. O baka ito yung relasyon mo sa community mo. O ito yung relasyon mo sa anak mo. Kapatid, minsan sa mumunting puwang at patlang ng tampo, minsan sa mumunting puwang at patlang ng galit, minsan sa mumunting puwang at patlang ng hindi mo pagbibigay, hindi mo namamalayan na ito pala'y unti-unting lumalaki, lumalawak, hanggang sa hindi mo na mabilang at hindi mo na masukat. Kaya makita natin doon sa gospel, ang sabi, ang naroon na hindi na pwedeng pumarini at ang naroon na hindi na pwedeng pumaroon sapagkat sila'y nakahati na ng malaking bangin. Ang malaking bangin na ito ay nagmula sa isang maliit na puwang at patlang, isang pintuan, isang pagitan, isang pader na kung saan ay inilabas natin, na kung saan ang puwang at patlang na ito ay pinunuan natin ng pagmamahal, kung saan ang puwang at patlang na ito ay pinunuan natin ng panalangin, kung saan ay ang puwang at patlang na ito ay pinunan natin ng pag-asa at pananampalataya. Nakatitiyak tayo. Ang daan at puwang at patlang na ito ang siyang gagamitin ng Diyos para makarating ang lahat doon sa buhay na walang hanggan na kung tawagin natin ay langit. Two things ang prayer natin sa araw na to. First, Lord, tulungan mo kaming gumawa ng tama. Upang nang sa ganon, pag nagsulit kami sa iyo at tanungin mo kami anong ginawa mo sa ibabaw ng mundo, sasabihin namin, Lord, salamat sa biyaya mo dahil nadamitan namin yung mga nakaubad, napakain namin yung nagugutom, napainom namin ang mga nauuwaw, napatawad namin yung mga nagkasala sa amin, nadalaw namin yung mga nakabilanggo, naipanalangin namin yung mga may sakit, at hanggang ngayon patuloy kaming umaasa, nananalig at nagtitiwala sa iyo. Second prayer, Lord, nawa yung mga puwang at patlang, differences, tampuhan, ninanakit, sama ng loob, tanggalin mo po ito sa aming community, sa aming opisina, sa aming tahanan. Palitan mo ito ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Let's pray, the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you, Lord, sa pagpapaalala mo sa gospel, sa istorya ng isang mayaman at ni Lazaro, na isang buwang at patlang lamang, isang pagitan ng pader at ng pintuan lamang, pero lumawak na lumawak hanggang sa naging isang bangin. Panginoon, wag mo po kaming hayaan na mapahamak. Pagkos, nawa, pagdating ng time, makapasok kami sa iyong kaharian. Bigyan mo kayo, Panginoon, ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya, upang nang sa ganon, maging instrumento at daluyan kami ng pagpapala. Lord, ko na po bahala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and Amen. The Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Kapatid, mapalad ka sapagkat nahuli ka. Nahuli ka ni Kristo. Huli ka. God bless. Pagpalain ka ng amang nasa langit. Bye-bye you. Love you.